Malambot ang kama, komportable. Ang mga kumot, kung saan magaan at banayad na tumama sa balat ni Catherine. Nakahiga siya sa paghihintay. Nagtipon-tipon ang kanyang pamilya sa maliit na silid. Ito na ang oras at alam niya yon. Pinagmasdan niya ang mga mukha ng mga taong malalapit sa kanya. Ang mga taong sinubukan niyang protektahan mula sa kanyang sakit. Pero ngayon ay alam na nilang lahat. Nakaramdam siya ng guilt na dumaloy sa kanyang katawan, na tila higit pa sa cancer. Ngumiti siya sa kanyang ina, ang babaeng nagsilang sa kanya, ang nag-alaga kay Ellie sa tuwing kailangan niya ng pahinga o kailangan niyang pumasok sa trabaho. Ma'am, please look after my baby. Make sure na hindi makakalimutan ng daddy niya na ihatid siya sa school. Make sure na tamang pagkain ang ibibigay sa kanya. At palagi mong ipaalala sa kanya na mahal ko siya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Tumango ang kanyang ina. Hindi napigilan ni Catherine ang sarili na magsabi na kahit ano. Mahal na mahal kita, Mama. Tumingin si Catherine sa matalik niyang kaibigan na si Lily. Kitang-kita ang sakit sa mga mata nito, pero ngumiti siya dito sa paraang ginagawa niya noong mga nakaraang buwan. Tumulo ang luha sa pisngi ni Lily. Nawasak ang puso ni Catherine nang makita niyang umiiyak ang kanyang best friend. Lily, wag kang umiyak. I love you. Make sure that my baby girl remembers me. Palagi ko kayong babantayan. Yumuko si Lily at niyakap ang mahinang katawan ni Catherine. Kinasusuklaman ni Catherine ang araw na ito. Alam niyang ang bahaging ito ay magiging pinakamahirap na paalam para sa kanya. Napatingin siya sa dalawang Sanders na nakatayo sa tabi ni Lily. Nasanay na siyang makita ang mga ngiti nito araw-araw. Itinuring siya ng mga ito bilang tunay na anak. Simula noong ipinakilala siya ni Jason. At dahil doon, ay nagpapasalamat siya magpakailanman. Dad, Mom, gusto kong pasalamatan kayo dahil pinayagan niyo akong maging bahagi ng inyong pamilya. Wala akong malaking pamilya at ipinaramdam niyo iyon sa akin. Binalot niyo ako ng pagmamahal araw-araw. Marami akong natutunan mula sa pagsama sa inyong kumpanya at mas minahal ko kayo sa bawat araw na lumilipas. Ibinigay niyo sa akin ang gwapo niyong anak, kung kanino ako na love at first sight. Ma'am, Dad, ingatan niyo ang inyong anak at siguraduhin hindi na siya iinom ng sobra. Yumuko ang daddy ni Jason at hinalikan si Catherine sa pisngi bago bumulong. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa anak namin. Habang buhay ko itong utang na loob sa iyo. Ikaw ang nagpangiti sa kanya. Iha, itinuturing ka naming tunay na anak. Tumingin si Catherine sa mata ng matandang lalaki at tumango ng may ngiti sa labi. Pinagmasdan ni Catherine ang kanyang ina habang umiiyak siya na nakahiga sa kama. Lumalim ang sakit na nararamdaman ni Jason. Naninigas ang kanyang mga kalamnan at nahirapan siyang huminga. Lumalalim ang bawat salitang binibitawan ng kanyang asawa. Nilingon siya ni Catherine at sumikip ang kanyang dibdib nang magtama ang kanilang mga mata. Itinaas nito ang nanghihinang braso at sumenya sa kanya. Mabilis siyang lumapit at umupo sa gilid nito. Ipinatong nito ang malamig na kamay sa kanyang pisngi. Mahal na mahal kita, Jason Sanders. Mula sa sandaling na pagmasdan kita na naglalakad sa iyong opisina, mas lalo kitang minahal noong ipinanganak ko si Ellie. Binigyan mo ako ng napakagandang anak. Minahal kita nang makita kitang muli. Pagkatapos ng 5 taon, mahal ko ang buong pagkatao mo. Ikaw ang asawa ko. At tinrato mo akong parang reyna. Kinasusuklaman ni Catherine ang masasayang bagay na ito kapag nanonood siya ng mga pelikula. Pero ngayon ay sinasabi na niya ang mga ito. Ito ang kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Tumingin si Jason sa kanya. Lumuluha ang madilim nitong mga mata. Catherine,
Bakit hindi mo ito sinabi sa akin ng mas maaga? Dahil mahal kita at ayoko nang lumaki pa ang galit na nararamdaman natin sa isa't isa. Simple lang ang sagot niya, pero maliwanag ito. Nang sumunod na sandali, bumagsak ang kanyang mga mata sa kanyang anak. Ellie, mahal na mahal ka ni Mami. Ayaw kanyang iwan, pero kailangan niya. Babantayan ka ni Tita Lily, ni Granny, at ni Daddy. Be a good girl. At ipinapangako ko sa'yo na palagi kitang babantayan. At balang araw, magkikita rin kayo ni Mami. Napatingin si Ellie kay Catherine. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kanyang mami. Ang salitang kamatayan ay napakalakas at malupit. Kaya sinubukan nitong laktawan ito. Tumayo si Elena habang hawak ang kamay ni Ellie at pinunasan niya ng tissue ang kanyang mga mata. Elena, napakabait mo sa pamilya ko. Inalagaan mo ang asawa ko noong nawala ako ng matagal. Ikaw ang pangalawang ina ng aking anak. Walang hanggan ang utang ko sa'yo. Ingatan mo ang sarili mo. Mahal kita. Sumasaya ang puso ni Catherine kapag naiisip niya ang mabait na babae na nagmamalasakit hindi lamang sa sarili, kundi sa kanilang pamilya. Huminga siya ng malalim at kinausap ang lahat. Mahal ko kayong lahat. Sana ay manatili kayong magsama bilang isang pamilya. Tulungan at suportahan niyo ang isa't isa. Gagabayan ko kayo sa lahat ng inyong gagawin. Babantayan ko kayo tulad ng isang guardian angel. Ingatan niyo sana at mahalin ang anak ko. Ang lahat ng buhay ay nagpapaalam. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagpapaalam ko ng mas maaga. Ito ang paalam ko sa inyo hanggang sa muli tayong magkita. Dahil doon ay tumahimik ang silid. Habang pinagmamasdan nilang pumikit ang mga mata ni Catherine, pinagmasdan ni Jason ang kamay nito na nakapatong pa rin sa kanyang pisngi na bumagsak sa kama. At ang machine na sumusubaybay dito ay nagpakawala ng mahinang beep habang ang puso ng kanyang asawa ay may patag na linya. Tiningnan niya si Catherine na payapang nakahiga at nagpapahinga. At noon tumulo ang luha niya. Wala na ito. Naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng kanyang ina. Naupo siya sa kama habang nakatitig sa walang buhay nitong katawan. Ninanais niya na sana ay muling magmulat ang mga mata nito. Gusto niyang maupo ito sa kama at bigyan siya ng huling halik. Pero hindi nito ginawa. Bagkus ay nakahiga ito. Malamig ang balat at hindi gumagalaw. Gumuho ang mundo niya ng oras na yon at wasak na wasak ang pakiramdam niya. Wala na ang kanyang asawa. Pumasok ang doktor na may lungkot sa mukha. Nagsasalita ito pero hindi nakikinig si Jason. Kailangan gumawa ng mga pagsasaayos. Umalis na ang doktor matapos magbigay ng pakikiramay. Nag-group hug ang pamilya. Ang lahat ay nagluluksa sa pagkawala ni Catherine. Nilingon ni Ellie ang kanyang daddy at tumingin siya sa natutulog niyang ina. Okay lang, Daddy. Si Mami ang magiging guardian angel natin. And you have me. Tumunog ang orasan sa bulwagan sa 12:00. Ang bahay ay tahimik. Binigyan ni Jason ng day off ang mga kasambahay. Pero syempre, ang mga ito ay dadalo sa libing. Tumanggi si Elena na umalis ng bahay. Ang presensya ni Catherine ay halatang isang kawalan. At lubha itong nakakalungkot. Lumipas ang 5 minuto. At si Jason ay nanatiling nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa kanyang relo at sa bintana. Ang mga segundo sa orasan ay patuloy na gumagalaw at ang mga minutong lumilipas ay mas lalong nagpapabigat sa kanya. Tinanong siya ni Ellie kagabi habang inihihiga niya ito sa kama. Nasaan na si Mami? Tumingin ito sa pagod niyang mga mata at ipinatong nito ang kamay sa kanyang pisngi. Nasa langit na ba siya, Daddy? She is looking over you, Princess. Narinig ni Jason ang sarili niyang bulong.
Napatingin si Ellie sa larawan nila ng kanyang mami na nakapatong sa aparador. Doon ay nagtatawanan at naglalaro sila sa isang swing sa parke. Sa larawang iyon, ang balat ni Catherine ay makinang at ang ngiti nito ay puno ng kagalakan. Ganito inaasahan ni Jason na maaalaala ni Ellie ang kanyang ina dahil iyon ang tunay na pagkatao ni Catherine. Ang sasakyan ay huminto mula sa mahabang biyahe at lumabas ang driver para tulungang buhatin si Catherine mula sa likuran. Itinuro ni Jason kung saan ilalagay ang bangkay ni Catherine hanggang sa libing sa loob ng 2 araw. Marami ang nakiramay. Ang pagmamahal kay Catherine sa komunidad ay nakakaantig. Ang wake ay isang manipis na ulap para kay Jason at sa miyembro ng pamilya. Ang pagsasaayos ng libing ay inihanda ni Jason at inihanda niya ang kanyang sarili para sa araw na yon. Kagabi ay isinulat niya ang kanyang eulogy habang nakaupo sa tabi ni Catherine. Ipinagmamalaki niyang tawagin itong asawa. Nakatayo si Jason sa kanyang itim na Armani suit na paborito ni Catherine at inayos ang kanyang necktie. Umupo si Elena sa kama at inayos ang buhok ni Ellie. Nang umagang iyon, ay natagpuan ni Jason si Ellie na umiiyak sa tabi ni Catherine. Tumakbo ito papunta sa kanya at ipinulupot ang mga braso sa leeg niya. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng umaga sa pag-uusap at inalala si Catherine. Ngayon ay oras na para magpaalam. Ang mga kalye ay puno ng linya ng mga tao, mga kliyente ni Jason, mga katrabaho ni Catherine, pamilya, kaibigan, mula sa lahat ng dako, at ang lahat ng gustong magbigay galang kay Jason. Ang karangalan ay tunay na isang magandang tanawin, at muling napaluha ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Ellie ang kamay niya habang naglalakad sila, at pinisil ang kamay ng isa't isa na nagbibigay ng tahimik na suporta. Ang simbahan ay napuno ng mga bulaklak. Mahilig si Catherine sa mga bulaklak. Umupo si Jason sa harap kasama si Ellie, ang ina ni Catherine, ang kanyang mga magulang, at ang matalik na kaibigan na si Lily, pati na rin si Elena. Nagsalita ang ministro tungkol sa babaeng nakahiga sa harap nila. Binanggit niya ang mga hangarin ni Catherine, ang mga bagay na ipinagmamalaki nito, at ang pamilya nito. Pagkatapos ay tinawag si Jason. Noon pa man ay magaling na si Jason sa talumpati, ngunit naramdaman niya na tila nahihirapan siya sa ngayon. Niluwagan niya ang kanyang kurbata para lumuwag ang kanyang lalamunan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinimulan niya ang kanyang personal na paalam. Hello everyone. Gusto kong simulan ang aking eulogy sa pamamagitan ng pagbigkas ng tula. She was my north, my south, my east and my west. She is my working week and my Sunday rest, my lunch, my midnight, my talk and my song. Akala ko ang pag-ibig ay mananatili magpakailanman, ngunit mali ako. Si Catherine ay isang magandang babae na nakikita ang lahat ng kabutihan sa bawat tao. Isang babaeng tumulong sa akin na mahanap ng mabuti ang aking sarili. Hindi ko akalain na ang isang tao ay magkakaroon ng ganoon kalaking epekto. Sa madalas kong pagtingin sa mga taong mahina at walang magawa sa mundo, ngunit ipinakita niya sa akin kung gaano ako kamali. Binago niya ang buhay ko. Ang aming anak na babae ay pinalaki niyang mag-isa at hinubog siya ng isang perpektong babae. Hindi kami nagkaintindihan at pinalayas ko siya sa bahay. Ngunit nang malaman ko ang totoo, ay iniwan na niya ako. Bumalik siya sa akin ng bukas ang mga bisig at tinulungang ayusin ang aking nasirang puso. When we were young and madly in love, palagi kami nagdi-date. Umuupo kami sa tuktok ng sasakyan at pinagmamasdan ang mga bituin. Naalala kong sinabi niya sa akin na kapag siya ay namatay, gusto niyang maalala siya bilang isang mabuting tao. Well, I can say proudly, wala pa akong nakilalang babae na may higit na puso kesa kay Catherine Sanders. Nagpalakpakan ang mga tao nang matapos si Jason. Pagkatapos ng mahabang seremonya,
Ang lahat ay nagtipon-tipon kung saan ihihimlay si Catherine. Mahaba ang serbisyo at napakaraming tao ang lumapit kay Jason. Ang biyahe pa uwi ay medyo tahimik. Parehong lumuluha sina Jason at Ellie. Nagring ang telepono sa 10 oras ng gabi. Akmang hihiga na si Elena sa kama nang sagutin niya ang tawag. Ospital iyon. Habang nakikinig sa mga salita sa kabilang linya, pakiramdam niya ay nagsimulang bumigay ang kanyang mga binti. Paano ito nangyari? Nagmamadali siyang umakyat sa hagdan at kinuha ang unang bagay na mahahanap niya, ang damit na isusuot niya sa libing. At habang nagmamaneho, ay umiikot ang ulo niya. Naisip niya ang sinabi ng doktor, isang truck at isang road junction, at maraming dugo. Naisip niya ang libing at sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng doktor. Hindi ito maaaring mangyari. Nang dumating si Elena sa ospital, inilabas niya ang kanyang telepono para tumawag sa huling pagkakataon. Funeral home, hello. Sagot ng isang ginang. Hello, nais kong ayusin ang libing ng isang tatay at ng isang bata. Kailangan ng kolektahin ang katawan nila. Makalipas ang 3 taon, naglakad si Elena sa pathway. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Emma habang papalapit sila sa sementeryo. Tuwing ika-30 ng buwan, siya ay nag-iisang umuupo kasama si Jason na itinuring niyang parang anak sa loob ng maraming taon. At sina Ellie at Catherine na 2 magagandang espiritu na nagpagaan sa mundo nila ni Jason. Sumama sa kanya si Emma 1 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Jason at Ellie. Sina Jason at Catherine ay nag-ayos ng isang testamento. Pagkatapos nilang ikasal, ilang taon na ang nakalipas. Palaging pinananatili ni Jason na maayos ang lahat. Maaga nitong nababayaran ang mga bayarin at iba pa. Iniwan ng mga ito ang ilang ari-arian sa kanya at isang malaking halaga ng pera. Idinonate ni Elena ang 2/4 ng pera ng mga ito sa kawanggawa. Pinili niya ang 2. Ang kawanggawa para sa cancer at ang kampanya laban sa pagmamaneho ng nakainom. Nalungkot siya sa mansyon at piniling punuin ang naiwan ng pamilya. Inampun niya si Emma na 4 na taong gulang at ngayon ay 7 taong gulang na ito. Hiniling nito kaninang umaga na sumama sa kanya at naramdaman niya na sa wakas ay nasa hustong gulang na ito upang malaman ng unti-unti ang tungkol sa mansyon. Naglakad si Emma na sumusunod kay Elena patungo sa sementeryo. Isang puting metal na pintura ang tumambad sa mga mata ni Emma. Tumingin siya kay Elena at ngumiti. Ngumiti pabalik si Elena. Nagdadalamhati pa rin siya para sa pamilya. Para itong twisted romance story. Isang pag-ibig na sinabotahe at nakalaan sa kabiguan. Maingat silang pumasok sa sementeryo. Tahimik doon. Laging nakakaramdam ng presensya si Elena kapag pumapasok siya sa sementeryo. Nararamdaman niya ang isang pamilyang nakatayo doon na naghihintay sa kanyang pagdalaw. Naroroon sina Jason, Catherine at Ellie sa isang malaking lote na pinalalamutian ng mga bulaklak. Tuwing darating si Elena, ay may bagong bulaklak doon. Hindi lang siya ang regular na bumibisita doon. Mami, bakit tayo nandito? Nahihiwaga ang tanong ni Emma. Tayo ay nandito para bumisita sa ilang espesyal na tao. Nakangiting sagot ni Elena. Sino sila, Mami? Mga dati kong kaibigan. Umupo ka sa puting bangko na ito at ikikwento ko sa iyo ang isang gwapong prinsipe, isang magandang babae, at ang kanilang munting prinsesa na hinila ng isang evil witch. Tumango si Emma at naupo sa isang bench sa tapat ng puntod na may gintong plaka. Nakinig siya sa kanyang ina. Ikinwento nito sa kanya ang isang pag-ibig na napakadakila na inakalang hindi masisira. Ngunit nagkamali sila. Hanggang sa isang araw, ay muling natagpuan ng mag-asawa ang isa't isa.
and they live happily ever after. There's not much to do. Thank you guys for listening and When watching. all I can is thinking about you.